tuloy po natin yung message ko sa isang videos, which is ang message about sa Jeremiah 22. Ang gusto ng Panginoon po, tayo ay magbalik loob sa Kanya para hindi po mangyari ang mga sakunan ito. Yung message po na yon na nabasa ko nung isang araw, that was Wednesday, yun po ang Jeremiah 22 message po para sa ating lahat yun, para magising po tayo sa katotohanan. Hindi po ako isang pastor or whatsoever, pero gusto ko lang pong i-share sa inyo. Halos malapit ko na pong matapos na mabasa ang Bible, ang buong books, mapakinggan kung anong message, at paulit-ulit ang gusto ng Panginoon ay siya lang sambahin natin at walang ibang Diyos na sinasamba. Hindi ang mga rebulto na sinasabi na nagbibigay ng mga himala. Hindi po. Dahil ang kaaway ng Panginoon na si Satanas ay kaya rin pong gumawa ng mga himala, milagro, or kung ano pa man po. Pero wag po sana tayong papalin lang. Ngayon po, i-share ko rin po itong isang Bible verse din. Message rin sa Jeremiah 26. Jeremiah chapter 26 naman po ito. Halos karugtong po ito nung Jeremiah 22. Halos magkapareho po na nasa atin po. Binibigyan po tayo ng babala ng Panginoon. So pakinggan po natin. Jeremiah chapter 26. Early in the reign of Jehoiakim, son of Josiah, king of Judah, this word came from the Lord. This is what the Lord says. Stand in the courtyard of the Lord's house and speak to all the people of the towns of Judah who come to worship in the house of the Lord. Tell them everything I command you. Do not omit a word. Perhaps they will listen and each will turn from their evil ways. Then I will relent and not inflict on them the disaster I was planning because of the evil they have done. See, imagine, long time ago na po ito. Pero kung papakinggan po nating mabuti at babasahin at iisipin, ito po ngayon ang Judah ay ang Philippines. Kung tutuusin po, di ba? Sabi nga stand in the courtyard of the Lord's house and speak to all the people of the towns of Judah. So Judah, it's like a Philippines na. Who come to worship in the house of the Lord. So yung mga sumasamba po sa simbahan, sa sambahan, kung ano-ano pa pong mga iba-ibang religion. Diba? Naway makinig tayo sa salita ng Panginoon para hindi po niya ibaling sa atin ang mga sakuna. Dahil sa mga kasamaan na nagagawa po natin. May babala na po noon pa, ngayon nangyayari po siya. Mahirap man pong paniwalaan pero totoo, kahit basahin po ninyo Jeremiah chapter 22 and Jeremiah chapter 26. Perhaps they will listen and each will turn from their evil ways. Then I will relent and not inflict on them the disaster I was planning because of the evil they have done. Nangyari na po ito sa Cebu. Ang mga sakuna, disaster. Okay? Say to them, this is what the Lord says. If you do not listen to me and follow my law, which I have set before you, and if you do not listen to the words of my servants the prophets, whom I have sent to you again and again, though you have not listened, then I will make this house like Shiloh, and this city a curse among all the nations of the earth. Kung ang prophet po ng Panginoon ay yung sinasabi ko po na Chicago, pakinggan po natin dahil marami na rin po siyang sinabi na naganap na. Wala pong masama sa pakikinig at pagsunod. Magbalik loob lamang po tayo sa Panginoon. May mga babala na po.
The priests, the prophets, and all the people heard Jeremiah speak these words in the house of the Lord. But as soon as Jeremiah finished telling all the people everything the Lord had commanded him to say, the priests, the prophets, and all the people seized him and said, "You must die. Why do you prophesy in the Lord's name, that this house will be like Shiloh, and the city will be desolate and deserted?" And all the people crowded around Jeremiah in the house of the Lord. When the officials of Judah heard about these things, they went up from the royal palace to the house of the Lord, and took their places at the entrance of the new gate of the Lord's house. Then the priests and the prophets said to the officials and all the people, "This man should be sentenced to death, because he has prophesied against this city. You have heard it with your own ears." Then Jeremiah said to all the officials and all the people, "The Lord sent me to prophesy against this house and this city all the things you have heard. Now reform your ways and your actions and obey the Lord your God. Then the Lord will relent and not bring the disaster he has pronounced against you. As for me, I am in your hands. Do with me whatever you think is good and right. Be assured, however, that if you put me to death, you will bring the guilt of innocent blood on yourselves, and on this city, and on those who live in it. For in truth, the Lord has sent me to you to speak all these words in your hearing." Ayan po, mga kababayan, mga lahat po ng nakikinig or makakapanood nito, please share also to others. Ang mga nangyayari po ngayon ay nakasaad na noon pa man, pero hanggang ngayon po binibigyan po tayo ng warning ng Panginoon. Ganon po niya tayo kamahal. Sana po wag po nating ipagwalang bahala. Wag po sana nating ipagwalang bahala. Dahil eto, sunod-sunod po ang mga nangyayari. Ngayon po, ang inaabangan na naman po ay ang bagyong Uwan na maaaring maglandfall po dito sa north. Hindi pa po alam ang exact na maaaring magbago po siya. Pero maaari po siyang malayo, mawala, maalis dito sa Pilipinas. Kung tayo po ay makikinig po sa message sa mga babala at magbalik loob sa Panginoon, humingi ng kapatawaran, magsisi po tayo, pagsisihan po natin ang lahat, talikuran po natin lahat ng kasamaan na nagagawa natin at ihingi natin ng kapatawaran sa Panginoon. Hindi pa po huli ang lahat. Sineshare ko lang po ito. Maaaring mag-share pa po ako ulit sa masusunod na mga araw. Nakakalungkot man pong isipin. Alam ko mahirap paniwalaan, pero wala pong masama kapag tayo po ay naniwala lang, lalo na po itong binasa ko po ay galing na po sa Bible, salita ng Panginoon. So, ang tanging hiling ko lamang po, tayo po ay pagdasal natin ng Pilipinas na wala pong ganong kalaking mga mauulit pa po sana mga sakuna, pero depende po yon sa Panginoon kung ano po nakikita niya. Panginoon po ang may hawak ng lahat, hindi po ako, hindi po kung sino pa man. Maaaring magbago po ang prophecy, ang mga nasa salita ng Panginoon, gaya po ng sabi niya, binabalaan po niya tayo, binigyan pa rin po niya tayong babala. Sabi nga dito sa chapter 26 na sana mapakinggan po natin, makinig tayo, talikuran natin ang mga masamang gawain. So keep safe everyone. Let's pray po for the Philippines, lalo na po ito sinasabi na malaki po ang sakop ng bagyong Uwan. Halos sakupin po ang buong Pilipinas sa laki po nito. And we are praying, I am praying, Lord, ilayo mo po kami sa kapahamakan, Lord. Forgive us, Lord. I come to you, Lord. Forgive us, O Lord. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon.
Naway marami pong tao ang makapakinig nitong videos na to. Maraming tao ang makinig po sa mga salita ninyo. Panginoon, guide us, Lord. Maraming po salamat po sa babalaan ninyo. Maraming salamat po. Hanggat sa huli, bago po mangyari ang mga sakuna, binabalaan pa rin po ninyo kami. At nang kami makapaghanda at makahingi ng tawad po sa inyo, Panginoon, kayo po ang makapangyarihan sa lahat. Wala pong ibang Panginoon na dapat nasambahin kundi kayo lamang po. Lord Jesus, come to us. Heal our land, Lord Jesus. Heal our land. Keep us safe, Lord. Let your will be done into our nations. Kung ano po ang nararapat sa kaparusahan, ang aming mga nagawang kasalanan, Panginoon, naway kami po'y mapatawad din po ninyo at humihingi po ng tawad sa inyo, Lord Jesus. In your holy name, Lord, I pray. Keep us all safe, Lord. Keep us all safe. Maraming salamat po, Lord God, for everything. You are the only one true God. In Jesus' mighty name, Amen. God bless everyone.